Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Talino at mahusay ka talagang magsalita, pero tingnan natin kung gaano pa katagal na kaya mong magpatuloy sa ganyan. Papatayin na kita ngayon. Kumunot ang mga talukap ni Christopher bago siya sumugod para salakayin si Gerald. Gustong ipagtanggol ni Gerald ang kanyang sarili at iwasan ang pag-atake ni Christopher, ngunit wala siyang kalaban-laban kay Christopher. Tinamaan si Gerald ng suntok ni Christopher at sumuka siya ng dugo sa isang iglap. Hindi mo maiiwasan ang mga atake ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Ililigtas ko ang buhay mo kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Malamig na sinabi ni Christopher. Hahaha. Mamoldel, akala mo ba 3 taong gulang na bata ako na napakadali mong malilinlang? Sabi ni Gerald habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig niya. Sa tingin ko gusto mo na talagang mamatay. Galit na galit si Christopher kaya itinaas niya ang kanyang palad ng kumilos siya, ang buong katawan ni Gerald ay tumalsik sa hangin. Hinila niya ang katasan ni Gerald at muli siyang sinaktan ni Christopher. Sa pagkakataong ito, may puting usok na lumalabas sa likuran ni Gerald matapos siyang matamaan at mabilis siyang tumalsik ng halos 10 metro ang layo. Nagkaroon ng injury sa loob ng katawan si Gerald at sumuka siya ng maraming dugo. Sasabihin mo ba o hindi? Galit na tinanong ni Christopher. Wala akong sasabihin. Gusto ko lang na mawalan ka ng pasensya at mabalisa ka. Sagot ni Gerald at nakakaloko siyang ngumiti habang pinupunasan ang dugo sa bibig niya. Halos hindi niya masuportahan ang sarili niyang katawan habang tumatayo. Sa tingin mo ba ay hindi kita papatayin? Pwede kitang patayin bago ako dumiretso kay Daryl Crawford para tanungin siya tungkol dito. Pwede kang mamatay. Lalong nagalit si Christopher at sinubukang hilahin si Gerald papunta sa sarili gamit ang kanyang kaliwang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang inangat ni Gerald ang kanyang mga mata habang sinusubukan niyang kumawala mula pagkakahawak ni Christopher. Kasabay nito, hinugot din niya ang light ban mula sa kanyang baywang at naghanda siyang gamitin ang water dripping skill na natutunan niya mula sa Dawnbreaker. Bakit tinawag itong water dripping skill? Ito ay dahil si Gerald ay naunawaan at naliwanagan na ang pagpatak ng tubig ay kamukha ng talim mula sa ligban. Pwede siyang gumamit ng offense bilang defense, at ang talim ng aura ay pataas ng pataas sa bawat layer, tulad ng tubig na tumutulo sa mga bato. Sa makatuwid, tinawag ito na water dripping skill. Sa sandaling ito, ang pangangatawan ni Gerald ay napakabilis at marahas habang siya ay sumasalungat sa walang pigil na mga galaw ng espada. Naging abala si Christopher sa pag-iwas sa malakas na kapangyarihan ng Dawnbreaker. Ngunit nang lumingon siya, tinatamaan na siya ng espada. Nataranta si Christopher nang makita niya ang attack. Parang may buhay ang dagger dahil uma-attack ito sa lahat ng mga flaws ni Christopher. Nanlaki ang mga mata ni Christopher at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa sandaling ito, hindi siya nakasagot sa tamang oras at natamaan siya ng legban sa dibdib. Gulong-gulong siya nang bumagsak siya sa lupa at mabilis na kumalat ang mansa ng dugo sa kanyang kinatatayuan. Misteryosong salamin. Nagulat si Christopher, ginalaw niya ang kanyang kamay at mabilis na lumitaw ang misteryosong salamin. Si Gerald naman ay tumalikod lamang at nilagpasan si Christopher habang diretsong tumakbo papasok sa kuweba. Ito ay dahil alam ni Gerald na ang tanging dahilan kung bakit niya naatake si Christopher kanina ay dahil hindi niya ito inasahan. Mahihirapan siya kung direkta siyang attack kay Christopher. Ang tanging pag-asa lang ni Gerald ay ang tumakbo papunta sa kuweba. Ito ang plano ni Gerald noong tiniis niya ang 2 unang pag-atake. Umayon sa kanyang plano ang bawat galaw at ito ay nangyari ng isang bagsakan. Nang makatayo si Christopher at nanlaki ang kanyang mga mata, wala na si Gerald at nakapasok na ito sa kuweba. Hindi makapaniwalang bumulong si Christopher sa kanyang sarili, espesyal talaga ang katawan niya. Napakalakas niya na muntikan pa akong matalo sa batang ito. Inangat ni Christopher ang kanyang mukha ang punong-puno siya ng galit sa oras na ito, hindi ko siya hahayaang mabuhay. Kung hindi makakasurvive ang pamilyang Moldel sa kalamidad na ito sa loob ng 5 taon. Hindi ito pwede. Hahabulin na sana ni Christopher si Gerald. Nang nasa kalagitnaan na siya nang bigla na naman siyang huminto sa kinatatayuan niya. Hinawakan ni Christopher ang kanyang pisngi na nakalmot at makikita ang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinapayuhan na kita ngayon, bata. Mas mabuting lumabas ka sa kuweba at sumunod ka sa akin.
Kung hindi, hindi ka makakatakas ng buhay kahit ibigay mo pa ang lahat ng lakas mo, sumigaw ng malakas si Christopher habang nakatayo sa entrance ng kuweba. Hindi nagtagal, maririnig ang mahinang boses mula sa loob ng kuweba, tanda. Mas mabuti pang mamatay ako ngayon kaysa patayin mo sa labas. Kumunot ang no ni Christopher. Pitang ina mo ka. Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan na mamamatay ka sa loob. Talagang magiging delikado kung papasok siya sa loob ng kuweba. Isa na siyang great master at masasabing hindi siya mapapatumba sa mundong ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Christopher na maramdaman ang matinding takot nang maisip niya ang napakalaking halimaw na nakasalubong niya sa kuweba kanina. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang imbestigahan muna ng mabuti ang sitwasyon. Gusto niyang malaman kung ibubwis niya ang kanyang buhay para sa bagay na nakatago sa loob ng kuweba. Hindi susugod si Christopher sa panganib kung hindi importante ang bagay na hinahabol niya. Ito ang dahilan kung bakit hinintay ni Christopher na magpakita si Gerald. Hindi na makakalayo ang gung iyon. Maya-maya ay tatakbo siya palabas ng kuweba. Hindi ko ibubuwis ang buhay ko para sa brat na iyon. Mas mabuting hintayin ko na lang siya sa labas ng kuweba. Kahit anuman ang mangyari ngayon, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito sa akin, naisip ni Christopher sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang isipin yon, agad na umupo si Christopher sa may entrance ng kuweba habang nakikinig sa mga galaw sa loob ng kuweba. Sa kabilang banda, naisip muna ni Gerald na gusto siya takutin hanggang sa lumabas siya ng kuweba ng tusong matanda na si Christopher. Ngunit habang naglalakad papasok si Gerald sa kuweba, naamoy niya ang malakas na amoy na nagmumula sa loob ng kuweba. Naramdaman agad ni Gerald na parang may mali. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naalala na medyo haggard si Christopher noong una niya itong nakita kanina. May mga sugat rin siya sa mukha niya. Alam ng matanda na ito ay isang pambihirang sinaunang libingan at base sa kanyang karakter, gagawa siya ng paraan para makapasok dito. Meron bang bagay sa loob ng kuweba na ito na naging dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na pumasok para habulin pa ako? Napaisip si Gerald habang patuloy siyang naglalakad papasok. Siya ay dumadaan sa isang maikli at flat na koridor. Nakakita lamang ng liwanag si Gerald pagkatapos ng matagal niyang paglalakad. Isang mataas na kuwebang bato ang lumitaw sa kanyang harapan at napakadilim sa loob ng kuweba. Bukod pa dito, may dalawa pang malalaking butas sa pinakaloob na bahagi ng kuweba. Ang dalawang malalaking butas ay kasing tangkad ng isang lalaki. Nagulat si Gerald na ibang lugar sa loob ng malaking butas dahil ang maliwanag na berdeng mga ilaw ay nagniningning mula sa loob nito. Naaninag niya ang itsura ng lugar sa loob sa tulong ng kulay berdeng ilaw na nagniningning sa loob. May nakita siyang estatwa ng samurai sa magkabilang gilid ng mga butas. Ito ay napakadakila at solemn, makikita pa dos-dosenang bersyon nito sa loob. Sila kaya ang mga sundalo mula sa langit na bumabagayan ng mga nakita sa mga mural. Ang kanilang pananamit ay katulad ng damit na isinusuot ng makalangit na mga sundalo sa mga mural. Ang mga misteryosong makalangit na sundalo ay inilibing sa eternal coffin na makikita sa loob. Napaisip si Gerald. Nakita ni Gerald ang mga kandila sa paligid nila kaya naglakad siya papunta sa mga ito bago niya sinindihan isa-isa ang mga oil lamp. Sa wakas, naging maliwanag na sa loob ng kuwebang bato. Nakita na ni Gerald ng malinaw ang lahat ng nilalaman ng kuweba sa oras na ito. Maraming mga buto ang nakakalat sa lupa. Base sa mga gamit na dala nila para silang mga magnanakaw sa sementeryo. Gayunpaman, inangat ni Gerald ang kanyang ulo para makita ang dalawang malalaking butas na may maliwanag na berdeng ilaw ngunit nabigla siya. Hindi lang mga simpleng berdeng hole ang mga iyon. Ito ay... Biglang naramdaman ni Gerald na nanlalambot ang magkabilang paa niya at medyo nagdadalawang isip din siya sa mga oras na ito. Ito ang ulo ng isang napakalaking anaconda. Ang anaconda ay napakalaki at ang dalawang berdeng butas ay ang mga mata nito. Sa sandaling ito, umangat ang ulo ng anaconda habang nakatitig siya ng masama kay Gerald. Ski! Huminga ng malalim si Gerald. Naramdaman ni Gerald na kinilabutan ang katawan niya at tumalikod siya para tumakbo palayo. Hes! Tunog ng anaconda na sumisitsit mula sa kanyang likuran. Gayunpaman, huminto si Gerald sa kanyang paglalakad. Kung tatakbo siya palabas, sigurado na papatayin siya ni Christopher. Hindi nakapagtataka kung bakit mukhang haggard ang matandang iyon kanina. Lumalabas na may dambuhalang halimaw sa kuweba na ito. Nagmamadaling inilabas ni Gerald ang kanyang lakban. Naramdaman niya ang malamig na pawis at nararamdaman niya na wala siyang pagpipilian sa oras na ito.
Hindi nabanggit sa mapa ang malaking anaconda na ito. Napalunok si Gerald sa sobrang kaba. Gayunpaman, napagtanto ni Gerald na ang anaconda ay hindi malisyoso. Nakatitig lang ito sa kanya at wala itong pinakitang intensyon na umatake. Sa huli, dahan-dahang ibinaba ng anaconda ang ulo niya. Nakita niya ang anaconda na parang isang tuta na maayos at masunurin kapag nakita niya ang may-ari nito. Hindi mo ba ako papatayin? Tanong ni Gerald nang maramdaman niyang lumakas na muli ang kanyang mga binti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango ang anaconda sa kanya. Pagkatapos nito, ibinagsak muli ng anaconda ang malatemplo niyang ulo sa lupa. Hinaharangan ng katawan ng anaconda ang buong daanan patungo sa kuweba. Tila pinipigilan nito ang iba na makapasok. Dahan-dahang naglakad si Gerald papunta sa anaconda. Hindi alam ni Gerald kung bakit bigla niyang naramdaman na naantig ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay naiintindihan niya ang emosyon ng anaconda sa pamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata nito. Bigla na lamang nagkaroon si Gerald ng hindi maipaliwanag na pagmamahal sa anaconda matapos tingnan ang mga mata nito. Pakiramdam niya ay nakilala niya muli ang isang matandang kaibigan. Hindi na natakot si Gerald sa anaconda at sinubukan niyang hawakan ang ulo nito. Hindi napigilan ng anaconda ang kanyang ginawa at ito ay napakamasunurin sa kanya. Matagal mo na ba binabantayan ang kuweba? Parang hindi ka pa nakalabas sa kuwebang ito, tama ba ako? Tanong ni Gerald. Muling tumango ang anaconda. Gumalaw muli ang halimaw. Habang ginagalaw ng anaconda ang buong katawan nito, naramdaman ni Gerald na ang kuweba sa loob ng bundok ay babagsak na lamang bigla. Patuloy na pinaliit ng anaconda ang katawan nito sa loob na tila gumagawa ng paraan para kay Gerald. Iniwan na ni Gerald ang kanyang personal na kaligtasan sa oras na ito at matapang siyang pumasok sa kuweba. Hindi ito mukhang isang ordinaryong kuweba sa loob. Parang nasa loob siya ng isang malaking gusali na parang palasyo. Ito ay talagang napakalaki. Napahanga si Gerald nang makita niya ang underground palace na ito. Kinailangan nito ang napakaraming manpower at material resources upang ayusin at itayo ang kahanga-hangang gusali. Kahit na napaka-advance na ng modern technology ngayon, imposible pa rin na magawa ito sa henerasyon na ito. Sa loob ng underground palace, maraming malalaking estatwa ng bato na kamukha ng mga rebultong bato sa labas. Mayroon ding 36 na malalaking stone pillars na napapaligiran ng 7 hanggang 8 mga tao. Isang makulay na crystal platform ang nakalagay sa gitna ng palasyo. May isang malaking kabaong na gawa sa kristal ang lumulutong sa gitna ng entablado. Yan ang Eternal Coffin. Nagulat si Gerald nang makita niya ito. Sinuri niya ang kanyang paligid at nakita niya ang napakadetalyadong mural sa paligid niya. Hes! Sumirit ang anaconda habang nakatingin ito sa mural. Gusto mong tingnan ko ang lahat ng mga mural na ito? Nagtatakang tinanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Sige. Napalunok siya at tiningnan ang Eternal Coffin. Pagkatapos nito ay naglakad siya papunta sa mural. Natandaan niya ang mga paliwanag ni Gia tungkol sa mural na ito at halos naintindihan ni Gerald kung ano ang mga nakapinta sa mga mural. Napakadetalyado ng mga ito. Ito ang libingan ng misteryosong makalangit na sundalo. Ibinigay ng hari ang pinaka-prestihiyosong funeral para sa makalangit na sundalo at gumamit siya ng napakaraming manpower at resources upang maitayo ang underground palace na ito. Isang Diyos lamang ang magiging karapat-dapat para sa kahangahangang palasyo. Ito ay itinayo para mahangaan ito ng mga susunod na henerasyon. Ang lahat ng ito ay ipinaliwanag sa mga mural. Lalong naging interesado si Gerald sa mga mural sa likod. Ito ay dahil detalyado nitong inilarawan ang mga pangyayari sa likod ng malaking punong nahulog mula sa langit. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.